By thy call of mercy, by thy grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are not ever, not for weight of glory, not for crown. Come on. Praise the warrior song, but for love that claimeth lives for when he died. He whom Jesus named must be on his side. By thy cup constraining, by thy grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are not. Adalan! Fierce may be the conflict, strong may be the combat. Adalan! Army, none can overthrow. Round his stand-up great king, victory is secure. For his truth unchanging makes the triumph sure. Joyfully enlisting by thy grace divine, we are on the Lord's side. Savior, we are not. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa gabing ito binigay niyo sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa church. Salamat sa mga bisita. Salamat sa mga kabataang naririto po, mga worker, at mga young people and adults. Maraming pong salamat sa inyo pong salita. And that is the reason why kung bakit po kami nagtikon para po bali pong mag-aral at alamin ang inyo pong mga salita na gusto ko pong sabihin sa amin. Ngayong gabi ito, pagpalain niyo po ang aming pong gagawin, ang prayer concert. Pakinggan niyo po ang pangangaral ninyo mga salita, handa niyong puso, bigyan po kami ng obedient heart, submissive heart, na ma-absorb at ma-absorb namin. Patawad po, Panginoon, sa mga kasalanan na gawa po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, President. Please, nanabatay na ko po, isa pang awit, song number 274, konting ano lang po, Calvary covers it all. Pwede natin ito ng malakas at masigla. At on the top of our voice, everybody sing. Far nearer than all the world can impart was the message that came to my heart. How that Jesus alone for my sin did atone. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My path with sin and stain, my guilt and despair, Jesus took on him there. And Calvary covers it all. Second verse. The stripes that he bore and the thorns that he wore, though his mercy and love evermore. And my heart bound in shame as I call on his name. And Calvary
Jesus took on him there, and Calvary covers it all. On the last, how blessed the hope that my soul by him bought shall be his in glory on high. For the gladness and song I'll be part of the throng, and Calvary covers it all. Calvary covers it all. As we sin and stay, I will despair. Jesus took on him there, and Calvary covers it all. Amen. Thank God for the Calvary. Amen. Shedding His blood on the cross of Calvary. That's why meron tayong our sins is forgiven and have eternal life. No? Kaya, salamat po, meron pong nagsakripisyo para po mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung iba, hindi nakikita yung kahalagahan po nun, no? At lalo na kapag ba't ibang mga tao nakakausap mo, ay didn't know, wala silang idea patungkol sa Panginoon sa Kristo. Yun yung nakakalungkot. Kaya we need more preacher, we need more soul winner para po ibahagi ang Calvary. No? Sabagay, maganda ang Roman road, John road, but the best road is Calvary road. No? Doon natin dadalhin ng tao. Sila yung malampalataya. Kaya ngayong gabi, we thank the Lord. Are you happy tonight? Amen? Kaya papasalamat tayo. Ngayong gabi, meron tayong mga first time visitors. Amen? First time visitors. I-recognize natin. Pag tinawag natin yung pangalan, I encourage you to stand para makilala po namin kayo. No? Wala po si Lyra Nicole Sardilla. Amen. Thank you for coming, Lyra. Invited by Donna Lynn. Ito ay matagal itong nawala eh. At least, ang mahalaga nakakabalik. No? Nakakatakot, nawala, tapos hindi na bumalik. No? Yun yung pinaka nakakatakot. Kaya, alam niyo po, ang pinakamahirap, yung magkupit ka, lalayo ka sa Panginoon, ang makakalungkot doon, kung wala ng pagkakataong bumalik. Yun yung pinakamalungkot. Pero, at habang tayo ay hinahayaan ng Panginoon na manubalik, ay pasalamat tayo sa Panginoon. Then other, si Jessie May. Ayun, Jessie May. Amen. Thank you for coming, Jessie May. Layo ng bahay niya. Oo. Mga 15 hakbang yun na kanila. At saka si Zoe. Sino yan? Ayun. Ayun siya. Tapos si Angel. Magkakapatid. Magkakapatid kayo. Very good. Amen. Thank you for coming. Sino nag-invite? Nag-invite sa inyo? Ha? Mimi. Okay, invited by Vista yan. Mimi kasi, Mimi. Amen. Thank you for coming. Yan ba ba? Alright. So wala na. Recognize din natin itong dalawang country. Matagal na ito. Member to ng simbahan. Ito si dalawang D. No? Danica and Donalyn. Talampakan natin ating mga bisita at ating mga kapatid. Nagbabalik na sila kasi malapit na yung ating church anniversary. Naalala ko, last year, kasama sila eh. Anniversary yan. Malapit na, January na, kaya panahon na nila. Okay, so salamat. Kayo po ay nakarating. At balik lang po kayo palagi. Ang ating pong anniversary part ay inusog natin. Kaya be excited sa ating mga plano na gagawin po natin. Ay sana maging cooperative, be cooperative. Kaya mag-pray po natin. Okay. Alright, so ngayong gabi, tayo po tayo lahat. Let's welcome each other. Kamay po natin ang bawat isa. Pwede natin ating welcome sa bigay ng buhay. Namayan po na may ngitian. Welcome po natin mga bisita. Let's sing! Ligaya ng buhay.
baguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Turn it on, stand your hand. O si Kristo, buhay kung siya'y manunubos mo. Baguhin ang iyong buhay kung siya ay makakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Thank you, and visited please. Ano po? Ako tayo sa ating pong prayer concern. Tayo po ay sama-samang mananalangin. The reason why, kung bakit tayo nandito sa prayer meeting, kapag naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin. Amen? Yeah, tayo magpipray. Mag-pray po natin ang gawain po sa Sunday. Good weather, more visitors to come. Pick up lang tayo lagi. Invite lang ng bisita. More kids to come. Family, members. Maraming maka-attend. Punayin din natin doon ng mga bisita. Punayin natin ng mga bata. No? Diba? Nang mapuno kaysa sa wala. Maganda, lahat ay may madalang bisita. Lahat nagpipick up ng mga bata. Yun po ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya maganda, involved ka sa soul winning, involved ka sa mga outdoor ministry, para po ay para sa pangkakalwalatian ng Panginoon. Kaya pray po natin ang ating pong outreach, no? Dito po sa may Manggahan. We start on this coming Saturday. Kaya nung Monday, ba? Or Tuesday, nag-start. Ilalikan natin yung lugar na yon. Last Saturday, Friday, Saturday, then Tuesday. then babalikan natin yung bukas, Thursday and Friday. Para may ma-invite po tayo. No? At marami pang mga tao doon. No? Kaya sumama kayo kung available po kayo bukas o hanggang Friday. Sama po kayo sa soul winning. No? Masaya at nag-i-enjoy po ang bawat isa. Masaya ba mong soul winning? Doon mo makikita ang kagalakan, no? Doon mo mararamdaman ang tunay na kagalakan, no? Yung meron kang nasisira at naliligtas, tapos magdadala mo pa sa church, di ba? Yan ang tunay na kasiyahan. Kaya sumama kayo kung may available naman kayo ng oras na yan, no? Sumama po kayo. Para po ay kayo tayo mabigyan. Kung di pa marunong, sama lang. Observe lang, panoorin lang yung nagsishare, malaking bagay na po yun. At magbigay ng mga tracks po kayo. Then, pag-pray po natin yan, this coming Saturday, maging mag-materialize at maging mabunga at madala po natin. Maibigdahan din natin yan soon yung mga tao po doon sa church. Yun po yung pinaka-main purpose po no? No? Siyempre, pinaka-sentro is to preach the gospel. Marami pong maligtas. Then, pag-pray po natin yan, ang ating mga, lalo na ating church anniversary. No? Last Sunday, nag-meeting na tayo, alam niyo na yung mga magyayari. So, pag-pray natin, provision ng Panginoon. Amen? Gusto niyo maging special, di ba? Pinag-ano ko kayo, pinapili ko, option 1, option A, option B. Gusto niyo yung option B, special, magastos, pero okay lang. Basta naman ay magtutulungan lahat, may po-provide yan, at ipapanalangin natin maigi yan. Yun, God will provide. God will provide. Ano pa? Pray po natin. Ang goal natin is 150 to 200. Yan ang goal natin. It can be done. Kaya ng Panginoon niya. Kaya din natin yan. Kaya ang gagawin natin, magtatrabaho tayo. No? Meron lang tayong 2 buwan. 2 months na lang. Mabilis lang yun. Kaya ay mag-involve po kayo. Then, ano pa? Pray natin yung buong programs. Pray po natin na maraming ma-revive, maraming ma-save. No? Then, bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Ano ba? Pag-pray natin ang mga projects natin. Kailangan natin ng additional microphone
Kailangan natin ng rice cooker, malaki. No? At kailangan natin ng picture vehicle. Kailangan natin ng songbook. Ito. Ano yan ito is 300 natin. 300 ang isa. No? Maganda, makabili tayo nga. Suppose additional chair. Salamat. May dadagdag nung December, 3. So, sabi ng Panginoon, makabili pa tayo. Kahit 6 or 10 na chair. Maganda po. May discount kasi kapag 6. So, at least, sana makabili tayo para magamit po natin sa church. Additional vehicle, kailangan po natin ng isa pang service at driver. Kaya yung mga lalaki, dapat matuto na kayo mag-drive. Pwede kayo magamit sa transportation ministry. Additional teacher, pag-pray na. Teacher, good news teacher and Sunday school. Marunong kang magturo, ay available ka naman, magturo ka. Mag-involve ka. Ano ba? Pag-pray natin. Meron pa kayong prayer request? Sino may prayer request? Prayer request? Sige. Lalamunan, may ubo. Brother Ashlosh, pag-pray natin, may ubo. Sino pa? Lalamunan ni Brother RG. Ubo rin. Tapos to, may ubo. Magkakasin ko yung ubo nyo. Sige. Sige. Nadala ko po yung mga sa Dominico. Kanina, may na-witness na lang. Good? Okay, good. Sulat ang pangalan. Sulat mo sa notebook mo, ha? Tapos, kung kaya, picturean. I-record natin na. Okay, Dave. Amen. Okay natin. Maraming makatin sa Sunday. Okay, yung mga answer natin, gawin natin. Kung gagawin natin, paano gagawin natin para makapunta yan? Una, ito ang susi. Iiyak mo yun sa Panginoon. Manalangin ka. Pangalawa, pupuntahan mo yan. Okay? Pagka hindi mo ginawa yung dalawang yan, wala, hindi possible, hindi mo makadalaya sa church. Nag-pray ka at pupuntahan mo. Pag nag-pray ka lang, hindi mo pinuntahan, wala yun. No? Pag pinuntahan mo, hindi ka nag-pray, wala rin yun. So, magkatigit dyan dalawang. Okay? So, sa Diyos na katiwala. Ano ba? Ano sa'yo? Sipon. Meron pa? Prayer request? Ayun, ubos sipon din. Ubod sipon din. Ngayon, sinisipon, inuubo, ano? Nag-New Year lang, ano? Sinipon-ubo na. Wala ng boss. Inuubo, sinisipon. Nasobrahan sa mga, ano yan? Sobrang Santa. Mga malalamig, mga dessert. Kaya inuubo. Ano pa? Prayer request? Prayer request? Ano sa'yo? Ma-invite si Chloe. Okay. Sino pa ang may prayer request? Brad, Kenneth, baka may prayer request ka? Gumaling ang sakit ng ulo. Pray natin. Sama niyo po, Si? Ano? Ano? Saan sa inyo? Sino yan? Okay, sige. Taga sa malapit lang din sa inyo. Merong maimbitahan si Ashby sa Sunday. Sana mas mapag-alala ko yung mga Pagsusuwinin. Amen. Okay, sir. Wisdom ng Panginoon na Jake para marami siyang masyara ng gospel. Amen. Meron pa ba? Meron pa? Wala na. Sige. Magtubay ito tayo. Pray. Huwag mong mamadali. Margaret, tayo partner. Ito, maghanap kayo ng partner. Yung mga hindi nyo pa naka-partner, partnerin nyo. No? Mag-pray. Kung mga bisita, turuan sila mag-pray. Turuan sila. At maganda matuto mag-pray. Tubay ko. Sige. Mag-pray tayo. kailangan pa nila ng sigaw. Tapos kayong dalawa lang. Dalawa tayo.
flow po kayo na nagbigay pa po kayo ng marami pang mga teachers, adult, Panginoon, nanay, tatay, nanay, and also mga kabataan ang nagpapagalit sa inyo, na nagawa ng Panginoon, ito Panginoon, Ayan, tayo ba tayong lahat? Tayo ba tayong lahat? Tayo po ay panalangin. Shall we pray? Pasok na po lahat sa loob. Sa labas pa, pasukin natin sila. Pasok na pasok. Let's pray. Dakilang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat po sa gabi ito. Salamat po, Panginoon, sa mga nag-pray po ngayong gabi. Salamat sa mga kapatid na narito po ngayon. Salamat po sa church. Salamat po sa inyong pong salita. Salamat din po sa mga blessings na binigyan niyo po, Panginoon, sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga gawain po sa dating na Sunday. Naging pagpapala ito, more visitors to come, kids to come, family members, mga workers, lahat po ay magsamang maglingkod. Maraming mag-involve, maraming po sumama sa serving, outdoor ministry, Bible study, mga religious classes, visitation, kayo po Lord ang nagay o tumawag kayo ng mga manggagawa pa, Panginoon, ng mga dedicated and committed, Panginoon, na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, dalangin namin ang good weather this coming Sunday. Marami pong kids na dumating at makapag-pick up po ang bawat isa ng mga bisita. At ganoon din po, I pray Lord na ang mga programs na din pagpapala ito buong maghapon na service. Gusto po ang Sunday School, Children Department, narigdagan po ng mga teacher aid, mga assistant, kayo po Lord ang magay sa puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat din po sa mga bawat ministry na binigay niyo sa amin, sa kitchen, sa transportation, at ganoon din po sa mga sa choir. Kayo po Lord ang patuloy na magay sa puso po ng bawat isa. Bawat paglilingkuran namin ay maging bigay namin yung best po namin. Ano din po, kayo outreach po sa gahan, sa maging pagpapala at maging bunga. At bigyan po kami ng burden pa sa mga kaluluwa. Sabi Lord, ang mga projects po namin, provision para dito, songbook, chairs, musical vehicle, electric fan, microphone, kayo po Lord ang patuloy na nag-provide nito. Sabi Lord, nalalapit ng church anniversary. Ang goal namin 150 in attendance. Bawat isa ay makapag-invite, provision para po dito, sa food, provide niyo po ang pangangailangan. Hindi po na wisdom ang bawat isa at maging operative po ang lahat. Natalain ko rin po na mga request bawat isa, better, mga may sipon, ng lubog, Ryan, Ashjos, Joshua, Darwin, Geraldine, pagbigyan niyo po ito at sila po ay bumalik na po at mawala na po ang kanila po ubotsi po. Makapag-invite po, mga request ng bawat isa, makapagpala ng bisita, mga nawitisan nila, si Irene, si Yana, si Ashley, makapagpala sila ng bisita sa Sunday. Wisdom po at ma-improve pa yung pagsusolving ni Miss J. Kayo po ng patuloy na bawat isa. Salamat sa mga bisita. At kayo po ng pala po sa preaching tonight. Ganoon din po ang
offering, ito po yung maging pagpapalat, maging tumalikop na sa labi ay magamit po sa ito pong gawa. Patawad po sa nagawa namin silang pagkukulang. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Let me say that please. Ilasan haber ako. Every month, a light side.
awitin na yan. Just one more soul. Yan ang prayer. Sabi ng Bible, pag may kaluluwang naliligtas, heaven is rejoicing. No? At tuwan-tuwa ang mga anghel sa langit, lalo-lalo na yung nag-soul winning. No? Kaya pwede tayo magmahal sa kaluluwa ng tao. No? I pray, no? Yung mga lilingkod sa Panginoon, yung kumantahan ang dalawa ay magsuko ng buhay. Full time in the ministry. Amen? Yan ang prayer ko sa Panginoon. Yung isa kasi full time na, hindi, yung dalawa hindi pa. So, prayer, no? At isa dyan ay tawagin ng Panginoon sa mission, no? Sa ministry. So, di natin alam kung anong ang kalooban ng Panginoon. Basta tayo ay ginagawa lang natin ang anong plano ng Diyos sa ating buhay. Tayo po tayo lahat at ito natin ang ating Bible. Are you ready for the preaching? Psalms 31. So, yung Psalms 31, please. Psalms 31. I'm sorry, hindi pala 31. 34. Kunti na naman gusto. 34 verse 9. 34 verse 9. Okay? Sabi-sabi natin basahin. One verse lang. Everybody read. Oh, fear the Lord, yeah, His saints. For there is no one to them that fear Him. Markahan nyo lang yan. Tuloy na natin hanggang verse number 10 and 11. Ready, read. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Yan, misahin natin ngayong gabi, yung dalawang best natin nabasa, the fear of the Lord. Fear. The fear of God. The fear of God. Tayo malalang dakilan Diyos, pagpalain niyo po ang ating ito. Salamat po sa salita niyo aming nabasa. Pagpalain niyo po itong maging encouragement sa bawat isa. Yung wisdom, yung pumak sa aking bibig, yung po na understanding ng bawat nakikinig po kayong gabi. Kung meron pa pong hindi ligtas, ay iligtas niyo po, tanggapin po kayo bilang sariling Diyos na dapat ligtas. Patawad po sa nagawa na silang pagkukulang. Kung kami nalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. And be seated please. The fear of God. Alam niyo po, pag-uusapan natin ang fearing God o God's fearing, the fear of God, ay ito po ay dadalhin ka nito sa isang desisyon o sa isang pagpapasya sa buhay na para i-please ang ating Panginoon. Bakit mahalaga ba na meron tayong takot sa Panginoon? Meron tayong kinakatakutan? At walang iba, alam niyo po ba, ang mga unsaved ay wala po yung kinakatakutan. No, wala yung takot sa Diyos. Dahil sabi ng Bible, Romans 3:18, there is no fear of God before their eyes. Sa verse 10, di ba? There is no righteous, no not one. Kung babasahin niyo yung context doon. At nabanggit sa verse 18, there is no fear of God. Kaya wala silang, tawag doon, hindi sila takot gumawa ng kasalanan. At kaya akala nila ay yung ginagawa nila ay tama. At akala nila ay yung ginagawa nila ay okay lang. Kasi in the first place, no, ang likod talaga, no, wala silang takot sa Diyos. At naalala natin, ang buhay natin dati rin tayong unbeliever. Hindi tayo takot gumawa ng kasalanan. Akala mo ay tama pa yung ginagawa mo, pero hindi na pala. Pero praise the Lord, tayo nakakilala sa Panginoon at nalaman natin ang mga kasalanan na yan ay hindi na dapat natin gawin. Amen po? Salamat sa Panginoon, tayo nakaranas ng buhay na walang hanggan, natanggap po natin, at tayo ngayon pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ito ang reason kung bakit dapat tayo umiwas na sa kasalanan. Yung dati mong ginagawa ay dapat di mo na yung ginagawa. Amen? Kasi meron ka ng takot sa Panginoon. Meron ka ng takot sa ating Diyos.
Kasi ang unbeliever, wala silang pakialam sa Diyos. No? Wala silang takot wala silang pakialam dyan. At ang kanila pong sentro lang, yung sarili nila. No? Kaya mapansin natin, pag ikaw nag-share, no? Yung iba, pag sinira mo, tatawa-tawa lang. Maraming ganyan, lalo na mga kabataan. No? At dati tayo rin, pag may sinishare ka dati, tinatawa-tawanan mo lang, tinatakbuhan mo lang, parang binabaliwala mo lang. Pero ngayon, ikaw ngayon ay tunay na naligtas, no? Hindi mo natatawanan ng salita ng Diyos, pagkus mamahalin mo na ang salita ng Diyos. Amen? Kasi nga, pinalitan na ng Diyos no? Pinalitan na. At sometimes, minsan di nakikita ng mga unbeliever yung judgment. No. May judgment. Kaya nga magugulat na lang ang tao, na mga taong matitigas ang puso, ayaw sa Biblia, ayaw sa Panginoon, balang araw magugulat sila, meron silang judgment. Kaya nga, merong shocking moment. Shocking moment na mararanasan ng tao. And that is the shocking moment, yung alam niya, yung kala niya sa langit siya pupunta, pero hindi pala. Right. Yun yung pinaka nakakalungkot. Merong mga tao feeling righteous, no? Feeling matuwid. Akala nila hindi na nila kailangan ng Diyos. Akala nila hindi nila kailangan ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero balang araw magugulat sila. No? Meron palang judgment ang Panginoon. Akala nila walang Diyos pero meron palang Diyos. Kaya nakakatakot. Yun ang pinaka nakakatakot na maranasan ng tao. Hindi nila na-appreciate o hindi nila nakikita na merong danger na paparating, merong danger na pwede nilang puntahan, wala iba kundi ang impyerno. Kaya nga salamat, merong mga masisigasig na soul winner. Kaya we need more soul winner para po sila'y sabihan dahil talaga sila'y bulag, di nila alam ang katotohanan. At sino magsasabi niya? Wala iba kundi ang mga nakakilala sa Panginoon. Ang mga soul winner, ang mga Kristiyano, ang mga Baptist na soul winner. Amen? Kaya nga, merong iba-ibang klaseng meron tayong kinds of fear. Na sinasabi ang Bible, unang bagay na makikita natin dito is the holy fear. The holy fear. What does it mean to fear God? Ano ba ibig sabihin ng magkaroon ng takot sa Diyos? Simple lang, sinabi na natin, kapag may takot ka sa Diyos, takot kang gumawa ng kasalanan. Kahit di nakikita, kasi pagka may takot ka sa Diyos, alam mong kasalanan to, di mo gagawin mo. Kasi kahit di ka nakikita ni Pastor, pero alam mong may nakakita sa iyo ng Diyos, hindi mo gagawin yung kasalanan na yun. Tama mo ba? Pero kapag wala kang takot sa Diyos, no, kahit kaharap pa si Pastor, o kahit kaharap pa ibang member, no, dahil wala kang takot sa kanya, gagawin mo pa rin yung kasalanan na yun. Kaya ano ba yung, what does it mean to fear God? No, una, holy fear. Ano yung holy fear? Love, respect for the majesty and holiness of God. No. Nandun yung mataas mong respeto. Nandun yung mataas mong yung tingin mo yung reverence mo sa Panginoon. Na kung saan ay kaya ikaw ay iiwas sa kasalanan dahil ikaw ay mayroong takot sa Diyos dahil alam mo na mayroong banal na Diyos. No. Dahil ang pag sinabing holiness means walang bahid ng kasalanan. That is yung po yung walang kasalanan. That is our God. Kaya nga God hates sin. Amen? God hates sin. Hindi mahal niya ang tao pero galit siya sa kasalanan. Kaya nga yung kasalanan ay huwag dapat maghari sa ating buhay. Huwag po dapat pangunahan tayo. Huwag pong tayong mamumuhay sa kasalanan. Kaya sabi ng Bible, Psalms 34:11, "Come ye children," yung binasa po natin. "Hearken unto me, I will teach you the fear of the Lord." Sabi ng psalmist, lumapit kayo mga bata, mga kapatid sa Panginoon at pakinggan at tuturuan tayo kung paano magkatakot, paano magkaroon ng takot sa Panginoon. Sabi ng Bible, Proverbs 1:7, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Right. Pag meron kang takot sa Diyos, ito ay wisdom ng Panginoon. Bibigay sa iyo itong pasimula na meron kang wisdom. The fear of the Lord, meron pong mga binanggit dito. The fear of the Lord enables man to what? Anong epekto ng ano ang nagagawa ng fear of the Lord? Number one, I respect God's authority.
Pagka kinikilala mo, kapag kinikilala mo ang authority ng Diyos, no, ay ikaw ay magkaroon ng takot sa Panginoon. God's authority. No. Tandaan natin, merong nakamonitor sa atin, wala tayong maililihim sa Panginoon, wala tayong, hindi man, sa tao may maililihim ka, pero sa ating Diyos, alam na alam niya ang puso mo, alam na alam niya ang motibo mo ngayong gabi, alam na alam niya kung bakit ka naglilingkod, alam ng Diyos yan. Kaya nga dapat marunong tayong kumilala sa ating authority. Wala iba kundi ang ating Panginoon. Kapag meron kang takot sa Diyos, obey God's commandment. Not only to respect God's authority, but to obey God's commandment. Amen? Dahil meron kang takot sa Diyos, ay ikaw susunod sa Panginoon. Hindi ka magdadalawang isip. Hindi ka na talagang, alam yun, magpatumpik-tumpik pa. Pag sinabi ng Panginoon, ay sundin mo ang utos ng Diyos, dapat susunod ka. Kasi bakit? Meron kang takot sa Diyos eh. Obey God's commandment. Turn from evil. Lalayo ka sa masama. Pag alam mong masama yan, huwag mong sasamahan yan. Di ba? Pag meron kang kaibigan, mangingino, huwag mong sasamahan yan. Ha? Pag dadaling ka niyan sa masama at palayo sa Diyos, huwag mong sasamahan yan. Kasi kung ikaw ay talagang may takot sa Diyos, lalayo ka sa masama. Hindi ka mag-e-enjoy na kasama sila. Questionable kung mas masaya kang kasama ang unbeliever kaysa sa mga believer. Dito, mas masaya, parang ang saya-saya pagkasama itong mga kaibigan kong unbeliever. Pero pag sa church, ayoko sila makasama. Questionable yun. Diba? Kasi dapat mas masaya kang kasama ang kaparehas mo mananampalataya. Tama po ba? Kasi bakit? Sabi natin mabait sila. No. Pero anong usapan meron kayo? Anong klaseng usapan meron kayo? Sila unbeliever, ikaw believer. O yung unbeliever, ano yung expect mong pag-uusapan nila? Pag-uusapan ba nila ang Diyos? No. Ikaw, believer. Ikaw lang ang believer doon, sila unbeliever. Di, paano gagawin mo? Lalo na, mahina ka pa spiritual, di, sasabay ka lang sa kanila. Makikitawa ka rin. Alam nung mga kalaswaan o mali na yung mga sinasabi na, tatawa ka lang. Kaya kung ako sa'yo, no, it's better na layuan sila. Hindi mo sila aawayin. Natindihan niyo po ba? Sila aawayin. Mamahalin mo pa rin sila. Pero ang purpose mo ay para silang madala sa Panginoon. Pero yung makikisama ka pa, no? Makikisa ka pa sa kanilang mga ginagawa, yun na yung hindi. Tama. Tama? Tama po ba? No. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kaibigan, mga sinasamahan po natin. No? Mas masaya kasama ang mga Kristiyano. Diba? Mga mananampalataya, lalo na kung Kristiyano na yan ay soul winner, diyan ka sumama, diyan ka dumikit, dahil mahawakan ka niyan. Amen po? Amen. Kaya nga ang issue dito, kung sino yung nag-i-influence sa'yo. Kung sino yung lagi mong kasama, yan ang pinapayagan mo mag-influence sa'yo. Kung yan kasama mo, yung kaibigan niya, lagi mong kasama, at yan ay, sabihin natin, mahilig sa sugal. Ikaw naman hindi. Darating ang panahon, magiging sugalero ka rin. Kasi siya ang pinayagan mo mag-influence sa iyo. Kaya pag lagi mong kasama ay mga Kristiyano na malago spiritual, pag lagi mong kasama yung mga naglilingkod sa Panginoon, may influensyahan ka rin yan kung paano maglingkod sa Panginoon at paano magkaroon ng sa ating Diyos. Amen? The believer. Hello. The believer has this fear of God which is defined, ano yon? The proper reverence of child of God. Proper reverence. Ano yun? Mataas na paggalang sa Diyos. Kaya kung may takot ka sa Diyos, marunong kang rumespeto sa Diyos, marunong ka rin rumespeto sa church ng Panginoon. Paano bang mataas na respeto? Siyempre, mamahalin mo ang church. Susuportahan mo at gagalang mo ito. Kaya sabihin, talaga, ang church is not a building. Hindi building ang pinag-uusapan. Ang church, yung mga group of people, nakal natin last Sunday, the group of people na mga naligtas, na mga nakakilala sa Panginoon, at merong takot sa Panginoon. Not only the holy fear, but number 2, the fear of judgment. The fear of judgment. Alam niyo po ba, ang mga unbeliever,
The wicked will have fear and terror of God's judgment at Christ's second coming. Tandaan natin, merong great fear na mararanasan ang mga unbeliever. Meron tayong dalawang judgment. Tatlo. Tatlo ba? Oo, tatlo. Pero ang pinaka paghahandaan ng mga Christian judgment is the judgment seat of Christ. Yan po yung judgment ng mga Kristiyano at titingnan kung ano yung mga nagawa mo sa Panginoon. Kung wala kang nagawa, masusunog. Masusunog ang reward. Pag merong nagawa, kikinang. Maging kagaya ng ginto. At yun po yung reward, no? Pagdating sa langit. At kaya nga, pag ikaw ay faithful, at meron kang makaka-receive ka ng reward. Pag ikaw naman unfaithful, ay yun po yung walang reward, no? Masusunog, yung sabi ng Bible. Kaya nga po, ang nakakatakot na judgment is yung pinakahuling judgment. Because the first judgment is judgment seat of Christ, 7 years tribulation of period of time. Ang mga tao may iwan dito, yung mga unbeliever may iwan, yung mga akit lamang sa langit, yung mga ligtas. Kaya siguraduhin mong ligtas ka. Pagka-rapture ng Panginoon, ano yung rapture? Mga bisita, ang rapture ay yung kukunin niya yung kanyang anak. In a twinkle of an eye, ay sasalubungin natin ng Panginoon. Di natin alam kung kailan darating yun. We meet Jesus. Tapos, 7 years, awarding. Tayo po ay haharap sa Panginoon. 7 years. Yung mga taong may iwan, sila po yung makakapasok, makakaranas ng 7 great tribulation of time. 3 years, puro mabuti, and then another 3.5 years ay puro kasamaan na yun. And then after 7 years tribulation, 1,000 reign of Christ. Ang mamumuno sa mundo, wala iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Perfect government. Mararanasan natin. At tayo na sa langit, bababa tayo dito sa mundo, sa earth. Bababa tayo dito. At after 1,000 years, tayo ay glorified body na yun. Yung pagpasok ng 1,000 reign of Christ, glorified body. Then, after 1,000, ang inaantay na lang para sa new heaven and new earth, para doon sa eternity, forever na yon, for life na yon, kasama ang Panginoon, ang inaantay na lang judgment is the judgment, the white throne judgment. Ito yung judgment para sa mga unbeliever. Yung mga nasa impyerno. Yung mga ngayon nasa impyerno ngayon, which is hellfire, at pagkatapos sila ay nasa hellfire ngayon, sila ay pagkatapos itatapon na doon sa lake of fire. At kaya nga yun ay, hindi porkit sila ay aalisin doon, ay mapupunta sa langit. Hindi. Aalisin lang sila doon para na ibulid doon sa apoy ng impyerno. Kaya wala na pong pagkakataon pang para maligtas. Kaya nga, tayo pong mga Kristiyano na nakakakita niyan at nalaman natin yan, dapat the more na tayo po ay dapat maging masigasig pa sa pag-aakay ng kaluluwa, maging masigasig pa sa pag-share ng gospel, maging masigasig pa para sabihin at warningan ng mga tao, especially ang pamilya natin. Huwag tayong papayag ng ating mga mahal sa buhay ay pupunta sa impyerno at dapat tayong lahat ay magkaroon ng compassion sa mga kaluluwa dahil marami pa ang hindi nakakilala sa Panginoon. Huwag tayong papayag, lalo na ang mahal natin sa buhay, yung lagi natin kasama, yung lagi mong kakwentuhan na hindi pa ligtas ay dapat maligtas. At sinong gagamitin? Tayo po yun. Nakakatakot po yan, the fear of judgment. At Christ's second coming. Kaya huwag tayo dapat, hindi nila alam to. Sino magsasabi? Ang mga Kristiyano. Number 3, the fear of man. May takot sa tao. Sino takot sa tao? Sino takot sa tao? Mayroong ganyan tao. Takot sa tao. Ayaw makipag-usap. Ayaw ng conversation. Pag kinausap mo, ngiti-ngiti lang. Ayaw magsalita. Bakit sila mayroong ganong takot? Ayaw nilang makipag-usap sa tao. Kaya may problema yun. Kaya ang kailangan yan ay meron siyang proper respect for those in authority. Number 4, fear of unknown.
Ano yung fear of unknown? Yung mga bagay na wala naman. Natatakot ka. Ano yung mga bagay? Hello. Ano yung mga bagay na yun na wala naman, pero takot ka? Yung takot kang mabigo. Takot kang masaktan. Kaya yung iba, kaya alam nyo, may pag ganyan ang mindset natin, no? Yung mga taong takot mabigo, wala yan, unstable yan. Pero alam niyo po ba, normal lang na masaktan. Normal na minsan magpe-fail ka sa iyong mga ginagawa. Pero ang mahalaga, nag-fail ka man, bumagsak ka man, ang mahalaga, bumangon ka, bumalik ka, at ikaw ngayon ay maglilingkod muli sa Panginoon. Amen? Normal na masaktan. Diba? Kaya pag pinapagalitan ka, talagang masasaktan ka. Isa naman, meron tao, fear of ghosts. Para Kristiyano ka, takot ka pa sa multo. Niniwala ka ba sa multo? Uy, hindi ko ba lumog doon, no? Hindi ko matulog, nakatakot. Kristiyano na, takot pa sa multo. Walang multo. No? Fear of unknown. Wala naman yan, isip mo lang yan. Bakit yan ang inisip mo? Kasi nga, yung isip mo, kinargahan mo ng mga basura. No? Pinargahan mo ng mga basura, mga scary things, no? Wala pong ganyan. No. Fear of rejection. Ayaw niya nare-reject siya. Tandaan mo, ang Panginoong Kristo nakaranas ng rejection. Eh siya, Diyos siya. Masakit yun. Di ba? Kung siya Diyos, masakit na yung kanyang nilikha, ayaw sa kanya. Yung nilikha niya, ayaw siyang paniwalaan, masakit sa Panginoon yun. Tayo pa kaya, di ba? Nilikha lang tayo, nireject ka lang, di ka lang pinansin, ma-offend ka na, tatampo ka na, ayaw mo na sa church, ayaw mo na siya makausap, di ba? Fear of rejection. Hindi sa lahat ng tao magugustuhan ka. Tandaan mo yan. Hindi lahat ng tao magugustuhan ka. May iba-iba tayo ng ugali. Kaya nga, tayo mga Kristiyano, kahit gusto ka man o hindi, kahit reject ka man o hindi, aabutin mo pa rin sila, uunawain mo pa rin sila, kasi bakit? Una-una, mahal mo sila sa Panginoon. Amen? At niligtas ng Diyos yan, anak ng Diyos yan, kaya tayo dito, wala tayong, discrimination. O wala tayong i-reject dito. Ikaw, wala, di ka kailangan dito. Walang ganun. Kailangan ka dito. Kaya ka dinala ng Diyos dito kasi kailangan ka ng Diyos at kailangan mo rin siya. Amen? Kaya ngayon, kapwa mananampalataya, no, mahalin mo rin yan. Iba man ang ugali niyan, lagi ka man niya inaasar, mahalin mo pa rin yan. Amen po? Talagang ganyan lang talaga itsura niyan, unawain mo na lang. No? Kaya kasi, anak ng Diyos yan eh. Kaya, madalas, fear of rejection, takot ang tao. Kaya alam nyo, para ma-overcome mo yung fear of rejection, maging soul winner ka. No? Dahil pag soul winner ka, talagang marireject ka. Normal yan. Naranasan mo na bang mapunitan ng truck sa harapan? Hindi nyo pa nararanasan. Ako maraming beses na. Sasarang ka ng pinto. Lapit ka pa lang. Gagano na yung pinto sa harapan mo. Uy! Nasa lang bintana. Pero okay lang yun. Kasi ang pinunta mo naman sa kanila, ang dala-dala mo naman ay ang Panginoon. Diba? Ang nireject nila, hindi ikaw, ang Panginoon. Kaya dapat ikaw masaya ka pa rin. Uy, magtatakbuhan man sila. Diba? Okay lang yun. Kasi ang nireject nila ang Panginoon. Kaya sinasabi ko sa mga bata, kayong mga bata, no? Hindi nyo kami kaaway. Hindi nyo kami kalaban. Nagano kayo mga bata eh. Huwag kami napunto, huwag kayong tatakbo. Pero marami pa rin gumagawa na, pero okay lang. Kaya kasabihin mo sila. Dapat, pagka may Bible, nakikinig ka. Okay lang sabihin yung mga gano'n kasi hindi nila alam yun. Pero hindi mo sila pagkagalitan. Kasi una-una, hindi pa nila alam yun. Kaya papaliwanag mo. Narito kami para turuan kayo, para dalhin kayo sa Panginoon. No? Kaya tayo magkakaibigan. No? Papaliwanag yun na lang gano'n ang mga karamihan dyan. Kaya, pag ikaw ay nagsusoul winning, nireject ka ng tao, okay lang yun.
Huwag kang madidisappoint. Tuloy ka pa rin. Just keep on. Marami mang ayaw, ang susi para kaya kayong mga ladies na kayo ay soul winner. Takot sa inyo, matatakot ng mga tambay. Bakit? Kasi pagpasok mo pa lang sa iskinita, dala-dala mo na ang Bible, ikaw ay nakabistida, maayos ang pananamit. Makita pa lang sa'yo, hindi ka niya lalapitan. Magtatakbuhan niya. Pero kung pumasok ko sa iskinita, naka-short ka, naka-paiksi, tapos may mga nakalabas, panigurado, pagpipestahan ka ng mga adik dyan. Pero kapag pumasok ka dyan na maayos ang panamit mo, hindi ka niya lalapitan. Takot yan sa'yo. Kasi bakit? Dala-dala mo ang Bible Mayroon kang proteksyon, Kaya tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya bakit tayo nagsusuot ng ganito? Dahil alam natin may Diyos. Tama po ba? May Diyos na nakakakita Kaya ang purpose to please God. Pag ikaw may takot sa Diyos, gagawin mo ang mga bagay na kalooban ng Panginoon. Ano yung huling, Ecclesiastes chapter 12? Ecclesiastes 12, verse number, basahin ko nga ito. Ito na yung huling ang talata na bubuksan, tapos ay, pray na tayo. Ecclesiastes chapter 12, ano yung sabi dito? The whole duty of man. Ilang beses na nabasa? 12, verse number 14. Ito yung sabi ng Bible. Let us hear the conclusion of whole matter. Fear God and keep His what? Commandments. For this is the whole duty of man. Ano daw ang whole duty of man? Fear God and keep His commandment. Yung dalawa lang yan. Yan ang duty talaga ng mga tao. Karoon ng takot sa Diyos. Kasi pag may takot ka na sa Diyos, lalayo ka sa kasalanan, paglilingkuran mo siya, bibigyan mo yung best mo sa paglilingkod, and keep His commandment. Gagawin mo yung kalooban. Yun talaga yung duty natin bilang isang Christian. Kaya pag may takot ka sa Diyos, takot kang umabsent pag Sunday. Amen? Wala nang a-absent. Maganda, yan ang yan ang commitment mo Alam niya, binasa ko na yung mga commitment mo. May nabasa ako doon. Hindi na malilate. At may nabasa rin ako. Naghanap ako ng pero praise the Lord. Karamihan, nagkakaisa kayo. Gusto makapag-akin ng kaluluwa. That is good. Naghanap ako doon. Di na ako absent sa church. Pero wala akong nabasa Hindi na absent. Kailangan buong isang taon, perfect attendance. Amen. Amen. Perfect attendance. Yan ang goal mo sa Panginoon ngayong taon. No absent. Sa trabaho hindi ka nag-absent Sa school nga, ayaw mo ma-absent dahil nalilate. Mahuhuli ka sa Pero dapat, lalo na sa Panginoon, no absent. Amen? Yan ang magandang commitment sa Panginoon. Tayo po lahat tumayo at tayo manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, salamat po sa paalala pong ito about fear of the Lord. The fear of God. Kung saan, pag merong natutunan namin magkaroon ng takot sa iyo, lalayo kami sa kasalanan, lalayo kami sa masama. Kami maglilingkod sa iyo. Pagkat kami po ay kumikilala ng authority sa aming buhay, hindi namin pabayaan ang pagtitipon. Kami po ay magkaroon ng burden sa kaluluwa. Marami pang mga hindi pa ligtas, hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. Help us, O Lord, na maging submissive ang bawat isa. God spoke to your heart. Talk to God right now. Ano ba ang heart desire mo? Meron ka bang takot sa Diyos na nakakaalam ng buhay mo? Wala kang maililihim sa Panginoon. If God spoke to your heart, lapit ka rito sa unahan. Kausapin mo ang Panginoon.
Lord, nasa puso ko, my heart desire is to win more souls for Christ. My heart desire to serve you more for the rest of my life. My family, my loved ones, my friends, nagamit ako sa pagbabahagi ng salita ng inyong pong salita kung sila po yung maligtas. Help us, O Lord. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyo pong salita, paalala na ito na ninyo sa amin. Minsan di kami naging aware sa aming sarili. At ma-realize namin, lagi na huwag namin makalimutan ang pagkatakot sa iyo, Panginoon. At kaya Lord, palaguin niyo po kami spiritual. At kami po ay maging mabungang Kristiyano. Marami pong aking nakaluluwa. Nagamit niyo sa ministry, Panginoon. Happy Lord, ang mga lumapit o mga nanalangin sa iyo sa kanilang mga lugar, kayo nakakalam na kanilang puso. Salamat po sa kabutihin niyo, patawad sa nagawa ng silang pagkukulang. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and this is the please. Bago tayo dismiss, tapos na po. Announcement po, huwag natin kakalimutan. Ang bukas po, merong soul winning, then Friday, meron din, then Saturday, sumama po kayo. Meron tayong outreach, 10 a.m. po. 10 a.m. Pupunta tayo doon sa lugar doon. Buong church, pupunta doon. Tayo mag-i-invite. Then, gather natin in one place yung mga tao po doon. Bata, matanda. Kahit sino pwede. Tapos, mag-service tayo doon.